Welcome to our podcast where we sweat, laugh, and push our limits to redefine what it means to be fit. I'm Champ D. Join us every Saturday as we dive deep into the journey of ordinary people achieving extraordinary transformation, one rep at a time. I'm Champ Paolo. And this is Fitness Diaries. Transforming lives. Hi, Champ D. Yun naman. Hello, Champ Paolo. Nakaka-excite itong episode na ito. Kasi episode 8 na natin. Tama ba? Yes. Episode 8, very, Oo. special lang number 8 sa atin. Correct. Kasi nga we're from Team Elevate. At dahil Number dyan, 8. special din yung magiging guest natin. Lakas naman. Yes. Oo. So, ma-introduce na natin agad yung guest natin. All the way from Saudi Oo. Arabia. Paki-introduce na di. Correct. Let me introduce to you, ladies and gentlemen. So, in this episode, we have a remarkable guest joining us, hailing all the way from the Middle East. Imagine mo yon, Middle East siya. So, he is an overseas Filipino worker based in Khobar, Saudi Arabia. Beyond shedding an impressive 15 kilograms, take note, 15 kilograms na lang na-lose niya, grabe. His journey into fitness holds a deeper purpose. Overcoming limiting beliefs, conquering self-doubt from childhood bullying, and driven by a passion to inspire others, our guest shows us that fitness is for everyone, breaking barriers and building strength. Ladies and gentlemen, let us all welcome Champ John Lawrence Juan Bueno. Hello, Welcome, Champ. Champ Juan. Yeah. Ako yung mag-welcome ng sarili ko. Yay! Yes, welcome. Kumusta, Champ Juan? Off na off naman tayo sa Middle East. Ikaw nasa Pinas and si Champao ay nasa US. Iba-iba tayo ng time zone. Pero Correct. wala, gano'n na tayo ngayon. Pinagtatagpo-tagpo tayo ng teknolohiya. Exactly. Excited to meet you guys today. Same here. Kung may Middle East ba, merong right east, left east? Alam mo, sinesearch ko talaga yan eh. Pero, sige. Meron. Seriously, Mga seryoso. Bala ko naman sagutin ng seryoso. Hindi kasi di ba yung isa Talaga, pero meron nga. Di ba Southeast Asia, may gano'n. May iba pa. May ibang okay. Oh, napaka-brainy talaga. Okay, so medyo... Akala ko seryoso, so. Pa-joke pala. Medyo geographically challenged kasi ako lately. So anyway. So pakilala mo na siguro si Champ Juan sa ating mga viewers or sa ating mga listeners. Sino nga ba si Champ Juan? Baka meron kang gustong i-share sa ating mga taga-subaybay. Yes. Taga-subaybay. Yeah, just a brief introduction about yourself. Ako si Juan Bueno. Yun yung nickname ko ngayon. Pero John Lawrence Bueno yung full name. I'm from Laguna sa Pilipinas. And na-meet ko si Champao and Champ D nung season 2 sa Kaizo. So, ng background ko, wala akong idea sa fitness. Lumaki akong walang idea sa fitness. Family namin, hindi kami active na family. And ang trip ko lang nung lumalaki, kumain. Kung may activity ba ako, sayaw-sayaw sa school, yun na yun. And ano pa ba? Gusto ko mag-excel. Dreamer ako, bata pa lang ako eh. Pero ang challenge ko before, I don't have the capacity to do it. Kasi laki-laki ko nga. And dahil malaki ka, alam mo na, mabubuli ka. So parang yun yung naging barrier ko to try lang. And parang yun na rin yung nag-build ng mindset ko before na hanggang dito na lang gawin mo kasi kapag nag-extend ka pa ng gagawin mo, pagtatawanan ka na. Kaya ayaw ng family mo kasi ayaw nila na, alam mo yun, yung typical na ayaw maramdaman ng family mo na nasasaktan yung anak ko. Kaya tumigil ka na lang dyan kaysa parang ganun yung na-review ko sa mga kapamilya ko. Kaya ganun. Parang hindi na-process yun. Yung emotions naman. Oo. So, nagkaroon ako ng idea about fitness. Hindi ko naman alam na fitness na rin yung yung active na sumasayaw ako nung college. Pero hindi naman yun nagtagal. Kasi pagka-graduate ko, yes. Dance group. Dancer pa na. Pala na. Hindi mo naman ako hindi mo na ako pinag-practice muna. Pero, yun. Alam ko lang nag-gym.
pag-fitness. Hindi ko naisip na yung walking, jogging, fitness na rin pala yun. So, wala talaga akong idea. Naging aware na ako nung nasa Saudi na ako. Meron akong ka-room na nag-gym. Tapos, siya nagturo sa akin ng simula. The house. Pero hindi ko ma-sustain. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa. Hindi ko rin alam kung, alam mo yun, parang feeling ko may mali. Feeling ko pagtatawanan ako. At the back of my mind, kapag nag-exceed ako ng gagawin ko, parang wala. Parang failure lagi. Meron akong mga ganong limiting beliefs. Wow. Pero ngayon, nung nag-Kaizen ako, parang yun yung doon nag-jump start. Yung success ko sa fitness siguro. And then, I can see myself naman na parang yung mindset ko is nag-level up din. And hindi na ako nahihiya to talk to a lot of people. Kasi dumating din yung point ng time na I'm too depressed because of the problem, especially nung pandemic, malayo sa pamilya, wala kang nakakausap, napapraning ka. So, nagkaroon ako ng mga trust issue. And then, nung nag-start ako ng Kaizen, kala ko fitness lang. Pero even yung character ko, nag-start ma-mold na. So, here you go. Meron kayong kausap na 2.0 na one. Ang galing. Oo nga. Wow, very interesting yung journey ni Champ Juan, Pero Very true. okay na ba, Champ Paolo? I'll just ask this Sure. just to Go lang. follow-up question dun sa Kasi so sabi mo dati parang you have an idea about fitness already, tapos nag-join ka sa Kaizen, tapos yun nag-change hindi lang yung sa physique mo or what have you, but even your mindset mo. Pero can you give us yung yung pinaka main reason nung parang yung turning point mo that led you to prioritize fitness talaga and personal development? Kasi nga sa Kaizen, it's also personal development, no? Considering nga na yung dati, sabi mo nga yung sa knowledge mo about fitness, hindi ganun ka kalalim, and then considering also yung background mo sa family mo, the way, yung eating habits ninyo, and then yung self-image struggles mo and what have you. So ano yung naging turning point mo talaga that led you to prioritize fitness? Before Kaizen, nag-aaral kasi ako. Nag-caregiving course ako nun. Tapos, ang laki-laki ko nun. Sobra. Siguro nasa 80 kilogram ako nun or 70. Parang somewhere dun sa bigat na yon. Tapos, nakita ko yung sarili ko na paano ako mag-care ng ibang tao, hindi ko makikare yung sarili. Tapos, naisip ko rin na if I'm going to look for a client na aalagaan ko, tingnan ko sa sarili ko, ito ba yung tao na i-entrust nila yung life nila sa akin? Well, obvious ang sagot. Hindi, di ba? Tapos, hindi lang naman ang problem ko nun is fitness. Ang problem ko rin is mindset. Yeah. Ang problem ko din is meron kang depression, meron kang traumas in the past na hindi mo naman alam na it's existing pala. Hindi ko alam pa yung sa mind ko. Ang alam ko pa lang noon is yung itsura ko, yung physique ko. Kapag tinignan ako, reliable ba akong caregiver para? So, the answer is no. Akala ko, mag-workout lang ako, magiging okay na. Una, nag-MF muna ako, binili ko yung book ni Coach Joe. And after Minimalist 6 fitness. weeks, Minimalist fitness, yes. Nagkaroon ng result. Parang ito yung pinakamabilis. Parang 2 kilograms in 6 weeks. Mabilis na para sa akin. Hindi lang yung lifestyle ko. Matakaw ako. Lagi akong puyat. Ganun yung lifestyle ko. Pero, sige lang. Go lang. Kung ano yung na-absorb ko, ginawa ko. Then, habang na dun sa community, may mga nakausap ka. Nag-join ako ng mga Q&A nila Coach LJ and Coach Bogs nun. Na-encourage ako. Hanggang sa na-share nila about Kaizen. So, ano ba itong Kaizen? So, it's fitness and character development. So, I tried joining. Nagbakasyon muna ako sa Pilipinas. Tapos pagbalik ko dito, nadagdagan ako ng timba. Pero nandun na yung drive. Parang nagkaroon na ng touch dun sa heart ko and sa mind ko. Sinimulan mo na yan. Bakit hindi mo gawin? Pero wala pa akong idea na ganito na yung mangyayari sa akin. Wala. Parang, sige, go lang. It's just an open door for you. Then just grab it. Then here comes Kaizen. Akala ko papapayat lang. Akala ko magda-diet ka lang and whatnot. Hindi.
unang lesson about mindset. Ano ba yan? Nasa na yung gym? Nasa na yung diet? Oo. Di ba? Bakit puro failure costume? Di ba? Mga nadidinig ko lang sa mga sa mga sales training. Na alam ko na yan. Oo. Hindi importante. Yung mga ganyang mindset. Pero along the way, ma-realize ko, may mga ganun palang naka-install talaga sa isip ko. So, kapag hindi ko na-identify yung mga limiting beliefs na yun, hindi ka magsusustain sa fitness. So, nung naayos yung mindset ko, parang, doon na-build yung why ko. Kasi meron tayong character worksheet, diba? Ano nakikita ko in a year, 3 years, 5 years, and so forth. Sa sarili mo after ganak, meron akong business, meron akong mga clients, fitness coach na ako, may mga ganun, life coach na ako. Gusto ko yun. Pag naalala ko, parang nabubuhayan ako ng loob. Pero kung titignan mo yung sarili mo, dapat ka pa lang sa day 1. So, parang it's a good drive when you know your why. Kapag nag-start ka ng fitness. Whereas before, nag-start ako nag-gym naman ako, tinry ko mag-gym, pero hindi na-sustain. Simply because, gusto ko lang magpapayat, and ang driving force ko, ayoko lang mabuli. Hindi lang pala ganun yun. Kailangan may ma-fix dun muna sa mindset mo, which is your why. Yung hindi ka mabuli, and what is it for? Yeah. Diba? Oo. So, doon ko na na-identify yung why ko with the help of you guys. Diba? Kada nadidinig ko na lang yung ibang episodes nyo, what is your why? Diba? And narinig ko yung kay Coach RJ, yung deep why niya. And yun din yung na-share niya sa akin nung nakachat ko siya minsan, na identify your deep why. So, if you will allow me to share yung why ko sa inyo, I think na-share ko rin sa inyo yung dalawa na. First is family. Yun yung why ko, na hindi nga ako lumaki na active child. Hindi rin ako well-versed in terms of nutrition. So, lumaki talaga akong napakataba, diba? And ako, naniwala ako nung lumalaki ako, na pamilya kami ng parang naging double. Mataba. Sorry, naging double kasi. Parang sinabi kasi ni Juan, lumaki ako na napakataba. Oo. Parang naging double lang. So, Lumaki na nga, tumaba pa. O, diba? Diba? Sana nga yung laki pataas eh. Dapat pala tumaas ako ng napakataba. Lumaki na pa. Pero, Oo nga sana lumaki tayo ang lang nakakatawa pala. lang doon. Sana lumaki na lang tayo lahat Ano patas eh. yung... Pag lumalaki tayo, di ba, puro palaki na palapad. Totoo. Ba't ba ganyan? Diba? Pakakalanan natin sama sa prayers natin. Hindi, joke lang. So, parang it goes to show na ganun yung, kumbaga yung nakikita ko sa sarili ko, lumaki, napataba, di ba? Kumbaga it's redundant, pero wala naman akong ibang way para ma-describe yung sarili ko kundi lumaki at tumaba. Kasi yun yung nakaprogram ko sa isip ko, yun yung pinangatawanan. At saka yung nakikita mo lagi sa family. Diba? So hindi Exactly. pala. I mean, payat ka nung mga, let's say, high school days, tapos lumaki ka during the time na nag-working na, ganun. Walang ganun. Oh. Bata pa lang. Never ko na-experience pumayat. Diba? Pinanganak ako ng bilbil na nagkaroon ng tao. Ganun yung, yung physique ko. Diba? Tapos parang, naging normal yun. Parang naging normal na lang yun. Parang, baka ganito ako, baka ganito yung jeans ko. Actually, kasi environment niya eh. Maraming exactly. ganun. Kung ano yung nakasanayan natin, tinatanggap natin, and then, kala natin, so yun na talaga. Correct. Talagang I mean, typical and normal and natural or common denominator sa mga interview natin na kaya sila nag-push through sa fitness, naging prioritize nila ang fitness, bumabalik sila lagi din sa big why nila eh. So parang si Champ Juan. Champ Paolo, baka meron ka pang gustong itanong kay Hindi sa why niya, tuloy natin yung sa why mo. So, basically... kasi una pa lang yun, di ba? Family pa lang yun, di ba? Oo, tama. I got What else? Dahil nga yun na yung nasa mind ko, yung mataba and malaki.
naisip ko dun sa Kaizen habang ginagawa ko yung character sheet ko. And dun din sa Becoming yung nag-join tayo. Na we are a chain breaker. Dun mas lalo na na-build sa akin yun. Na hindi kayo pamilya ng mataba, hindi kayo pamilya ng matakaw. It's just in your mind. Wrong programming lang yun. So, tingin ko yung naging benefit sa akin ng Kaizen na yung programming sa mind ko. Hindi man bigla, pero unti-unti naiiba. You just have to allow yourself to immerse. Diba? Hindi lang sa community, but dun sa process. Second, self-identity. Kasi parang pag lumalaki ka, nado na yung insecure ka sa sarili mo, feeling mo you're a failure, and then nagkakaroon ka ng fear to try a lot of things. For example, ako, nung bata ako, habang lumalaki ako, gusto kong mag-hike, gusto kong mag-travel, mga ganon. Pero hindi parang, I think, i-give up ko na lang yung mga ganito. Gusto ko mag-perform sa stage, whatever. Mga theater play or maging backup dancer ng artista. Yun yung mga gusto kong gawin nung bata ako. May mga videos pa ako nung bata na sumasayaw. Kaya natutuwa ako pag napapanood yun. Ay, ganyan pala ako. Pero alam mo yun, yung isip ng bata nung sumasayaw na nakikita sa screen, he would not pursue that. Kasi nahihiya siya. Kasi mabubuli siya. Kasi hindi to para sa kanya. Nagigets mo yung mga ganong statement, parang ang hurting naman nun. So, self-image, gusto kong i-rebuild yun. Actually, nakikita ko yung sarili ko na para akong little child na nire-reparent yung sarili ko na, you can do it, John. Imagine right now, naisip ko na yung sarili ko na I'm going to join the Spartan race when parang when I visit the Philippines ulit, di ba? Parang, gusto ko nang gawin to. Gusto ko na mag-join ng marathon. Ganun na eh. Dati hindi ko maisip yun, hindi para sa akin to. Kasi hindi kami sporty, hindi kami active na family. Parang ganon. Itong fitness na yan, meron lang yan para sa pamilya, lahi nila yun. At hindi pala ganun yun. Limiting belief lang pala yun. So yung self-image ko is another deep why ko. So yung family ko is chain break, ako chain breaker ako sa family ko. I want to set an example for them na hindi tayo pamilya ng mataba, hindi tayo pamilya ng matakaw. It's just in the mind. Second is yung self-image natin. Mabibuild natin yon doon sa character na mabibuild mo habang pinapursue mo yung fitness. Lastly, impact. Gusto ko yung story ko ng fitness at saka yung past ko magkaroon ng impact. Alam mo yun tayo, minsan yung past natin, ayaw natin balikan kasi hurting. Pero kapag ikaw, nahihil na yung part ng sarili mo at the back of your mind, nagiging okay na ako. Ang sarap i-share. Diba? Para lang yung lumang phone, parang yung lumang phone meron ng update, hindi ko na kailangan to. Ikaw hindi mo kailangan to. Pero yung mga wala ng phone, they will need that. Ganun din tayo. Yung mga story natin na tingin natin, not valuable sa atin. Yung mga tao na may kailangan nun, share it to them, ma-appreciate nila. Diba? Kasi nasanay ka na you have that old phone eh. But when you give it to someone else, na inspire sila. Ang ganda nung diba? ang ganda nung illustration na yun. I love it. Yep. So, yun. So, that family, yung self-image, and then impact. Napakaganda Those are my 3 words. Oo, ganda. Yung sa Spartan, yung example niya sa Spartan race, yung gusto niya mag-Spartan race once you come back sa Philippines. Kasi, ang ganda nun, kasi once na simulan mo talaga, everything naman yung you gotta do, di ba? Kailangan mo simulan sa mind. What your mind believe, di ba? It will just follow everything. It will reflect in what you do, in what you practice, and eventually magagawa mo yun. So, napaganda ng mindset. Yun yung takeaway ko kay So, talagang yung mindset lahat, totally change because of what journey he did. Ikaw, di, anong takeaway mo? May pa-takeaway, Kahit, ang ganda ng illustration nung phone. Parang nabigyan ng justice yung things that we experience in the past na it could be valuable to other people na who's going through the same thing na pinagdaanan mo. So the moment na share mo sa kanila, like how you overcame your, say for example, maybe it could be a struggle or
a problem or what have you, di ba? So, may mapupulot at may pupulot na value yung ibang tao dun sa pinagdaanan mo. And I think also na if you live a purpose-driven life, you would really understand and realize na may gift yung pinagdaanan ngayon in the past. So you become a channel of blessings to others. Nako, sabi ko nga, parang naging becoming na talaga to. There's something is happening. Yeah. Something is happening through me na. Oo. So kaya sobrang grateful ako sa mga mga nag-accept ng invite natin to be a guest dito. Kasi yun naman talaga yung pinaka natin vision natin or mission natin is to inspire others to the story of yung mga people na i-guest natin. Yeah. Nakakatuwa kasi not everyone is brave enough to share their stories. Sure. Lalo na yung mga pinagdaanan nila na hindi naman happy yung pinagdaanan nila in the past, di ba? Yung struggles nila, hindi lahat open to share their struggles in the past. Exactly. So, sobrang brave for me, for them to makisali dito sa episode natin. Tapos, tanungin natin ang mga childhood traumas nila, mga past food nila, mga katabaan nila before. So thankful kami. Sobrang grateful kami na you're sharing this and you're doing this. Kasi this can inspire a lot of people. Especially those people na same ng pinagdaanan nyo before. Exactly. So yun, thank you for sharing your why, champ. Nakakatawa. Gusto ko rin din sa inyo. Kasi sobrang dami, napapansin ko, sobrang dami sa atin na we're doing this for our family. Diba? Nakakatawa kasi pag ginagawa. Pero may share ako sa inyo about family. Kasi typically, ang mind natin about family, buo yan diba? May nanay, may tatay, mga anak. And I'm not sure if madidinig ko ng parents ko. And hindi ko rin sure kung gusto nilang madidinig ko. Send ko yung link sa kanila. Sige, please. Hindi, joke lang. Hindi. Yung family namin, hindi kami yung model family. Yung daddy ko, nasa malayo, nagtatrabaho, pero nasa Pilipinas lang naman kami noon. And then right now, hindi naman, kumbaga yung situation namin sa family is not okay. I have my parents na hindi naman sila magkasundo ngayon. And then I have my siblings na medyo distant kasi nasa Pilipinas yun ako, magkalayo pa. Nandito ako. Nakikita mo, parang physically distant kami mula nung bata hanggang ngayon. So we're not expecting parang things to be smooth. Pero na-learn ko na ma-appreciate yung meron ako ngayon. Na kahit hindi magkasundo yung parents ko, one thing that I'm sure sa sarili ko na I parang it is my role to honor both of them, my mom and dad. So, as an OFW, very big sa akin yung pagpo-provide sa kanilang dalawa. Maybe hindi big enough or maybe not as consistent as they expect. Pero that is my language of love to them. Paano ko ba ipaparamdam sa kanila na mahal ko sila? By providing lang naman kaya nagtatrabaho ka sa malayo It's not just money that you're sending to them, but it's the love that you're sending to them. And that's how I express my love to them. Ganda. Diba? So hindi mo masasabi na you value your family na parang chill ka lang. Merong essence of sacrifice. And for me, that is my definition of sacrifice na kung hindi man kayo magkasundo, basta para sa akin, gusto ko i-honor ko kayong dalawa. Same as to my siblings, hindi man smooth yung pinagdadaanan namin minsan. Pero anong magagawa ko? I'm a family member and I have to stand for them. Sometimes I have to be a tough kuya because I want the best for them. Hindi naman kami lumaki na meron kaming strong parents beside us. Lumaki kami ng mga na independent kami. So, when is the chance for us to correct each other? Diba? Or mag-usap kami? Kundi, yung time na mag-uusap kami, na minsan, it's not really good moment. But at the end of the day, kapag na-surpass mo na yung mga rough moments na yun, you will realize na, kuya, sorry. Or, kapatid, sorry, forgive mo si kuya. Malayo tayo, hindi natin napapagdaan. Alam mo yun, it's you looking into the situation. Is it going to be something na ipipin you down ka? Or gagamitin mo to to build you up? Parang ganun lang naman yun. So, yun yung isa sa mindset na talagang natutunan ko kay Coach Chong.
you are going to use the pain na meron ka into a more powerful one. Ganun din kay Coach Tarahash. Diba? Ang laki eh. So, sobrang grateful yung year na to para sa akin. Especially, mag-birthday na ako next week. And that is the biggest blessing that I have this year. August 15, di ba? Kaizen and becoming. Grabe. Happy birthday. Advance, Alam happy niyo na. birthday. Gcash, share na sa description nila. Pero nakakatawa Oh, kaya, yun. Sa family diba? na realization. Elevate. Oo. May Ganda. gusto ko i-share about 8. Kasi 8 is elevate. 8 episode. 8 episode lang. And 8 is, August is pang 8 buwan ng year. Ah, di ba? Wala lang. Astig. Parang it's a 8, good, 8, 8. Parang, it's a good it's a good realization for me. Yeah. This is, meant to happen talaga. Nakakatuwa naman yung sa realization mo about sa family, how grateful you are in your family. Yung kasi the moment na you don't compare it with other type of family, kung paano yung relationship ng other with their family, that's when you become grateful in what you have. Kasi ang ganda, di ba? Sobrang grateful mo. Saka di ba? Saka magiging grateful ka lang ba sa family or tatawagin mo lang ba silang family, or yung love ba nandun lang kung kailan lang siya? Tawag convenient. Convenient, di ba? Pero pag dumating yung point na grateful ka pa rin, or nandyan ka pa rin, nagsistick ka pa rin, nagko-communicate ka pa rin, or nandyan ka pa rin for your family, even those time na hindi naman convenient. Di ba? Mas okay yun. It says a lot about your character. And natutunan ko na lang din talaga yun. So, sobrang natutunan ko na lang yun. Kasi kilala ko ng pamilya ko na matanim ako ng galit maganon. Pero ngayon grateful talaga ako Kumbaga, I treat every challenge as something na made-develop ako as a person. Pero minsan kasi kapag sobrang bigat na ng problema, naiisip ko yun, parang hindi naman ako mag-give up. Iisipin ko lang, it's something na beneficial para sa akin. Yeah. It's for you. Isipin mo na for you. Tapos kapag nadun ka na sa end point, like, kaya ako pala napagdaanan yun. Kasi I'll be an inspiration to many people. Yeah. Laging ganun Focus ka sa why mo na impact. Oo, impact. Ang galing. Ang ganda nun. Parang hiningi mo ng impact, diba? Kailangan mo pagdaanan para may mapakita kang magandang impact. Oo, you cannot share something that you didn't have, diba? And the greater the breakings, the greater the breakthrough. Wow! Re-replay ko na lang to para masulat. Note dito. Hindi, I think parang nag-resonate sa akin yung in context, Shampooan. Parang since nung nag-Kaizen tayo, na-becoming, parang we have a different way of dealing sa pains natin sa buhay ngayon. Na before, it used to be like, we shove away, we want to avoid pain in our lives. But now, we see that there is a purpose why we experience those pains. So, gaya ng sinabi mo kanina, na yun, it could be an avenue for you to inspire others. By the way, speaking of inspiring others, nabanggit mo rin kanina na you really have the desire to impact others. Yes. Correct? Yeah. So, can you share a specific moment? Meron bang specific moment na you felt you were making a positive influence sa isang tao, na maybe meron ba siyang pinagdadaanan or kaya naman ay pinagdaanan niya yung pinagdaanan mo before? Siguro wala akong maalala specific na tao na anong tawag dito, nagsabi sa akin, oy, thank you sa buhay mo. Wala akong maalala na ganong moment sa sarili ko. Siguro ang alam ko lang sa sarili ko na when you start speaking your story, whether may feedback yan or wala, tumatanim yan sa heart nila True. Diba? Parang tayo, halimbawa, we are attending a seminar, tumatayo ka ba na, yes, that is for me. Di ba wala namang ganun? O siguro, yung ibang kinds of seminar na super taas ng energy, pero commonly, kapag okay, yun, di ba? Right. Buti nga ngayon merong ng story na screenshot mo na lang, share mo na.
Diba? Parang it's so easy sabihin na, engage. ito yung sinabi niya na na-appreciate ko, na nakatouch sa akin. Pero kung hindi naman kayo friends ng speaker, malalaman ba niya yun? Diba? Parang ano lang yan, parang nagbabasa ako ng content creation. Kasi it's one thing na gusto ko na rin i-pursue eh. Parang kayo guys. So, it's not because gusto kong sumikat, but it's to share stories. It's to inspire other people. Paano ka maka-inspire ng ibang tao kung hindi ka nag-i-speak up? Kung hindi ka nag-share? Parang sa post, gusto magkaroon ng maraming post, ng likes or ng shares, mag-post ka. Are you going to expect followers or friends if you are not posting anything in your social media account? Dito wala. Ganun din tayo. So if we know to ourselves now we have something to share, just share it. Whether they're going to appreciate it or not, it's not for me to tell. It's not up to me, but it's up to the people who listen to me. So siguro ang pinaka-affirmation na na-receive ko is ngayon, na sinasabi niya sa akin, thank you, na you have this pala, you're brave enough to share that. I appreciate that, and thank you for that. Pero kung hindi ko na-receive yun, I'm still okay. Yeah. Diba? Kasi sa sarili ko, alam ko, na-live ko yung purpose ko. Diba? And our purpose is not to be an absorber of anything around. We are a value giver, not value taker. Ganda, no? Para tayo nakikinig sa retreat. Para tayong nasa becoming, detachment. Oo nga. Tsaka, nabanggit mo rin kanina isang pillar din, presence. You remember the presence. Yung presence is yung enjoying what you have right now. Yung enjoying what you have right now. Kasi di ba sometimes we're too focused on the things in the past na wala naman na tayong magagawa. Or focus on the things in the future na hindi pa naman nangyayari and we're not sure if it's gonna happen. So what happens is it robs our present. Hindi na natin na-enjoy yung present natin. So kagaya nung sabi mo kanina, yung sa family mo, parang at nabanggitin ni Champ Paolo na ang ganda nun kasi hindi mo kino-compare yung family mo sa iba. So ano mang setup meron kayo ngayon, in-appreciate mo lang siya. So that's the pillar of presence. Diba? And another thing, hindi ko gusto ko i-add, yung parang hindi ko pwede na they have the best family. Parang yung family mo, that's the best. Hindi ko naman family yun eh. I have one family. And para sa akin, ito yung best family para sa akin, no matter what kind of family I have. Agree, ganda. Right? I love it. Exactly. Even sa career, parang your career is the best. Ito yung career. No, you cannot say na yung career niyan best. Ang career na best para sa'yo is yung career na kinukultivate mo ngayon. It's what you do with your career, not what other people are doing with their career. Kasi your business mo is yung sa'yo. Yeah, that's sa kanila. Minding your own business. Yeah. That's right. Ganda. I love it. Another natutunan ko is really not to compare. Kasi rubber yun ang gratitude. Galing yan kay Champ RJ natin. Kakakinig ko na Q&A sa Kaizen yan eh. Now, when you start comparing your results to other people, mararam na yung gratitude mo sa kanila. It's a joy. Na-apply lang natin. It's a thief of joy. Saka yung type ng some family, kung meron man flaws yung family natin ngayon, that's the time na kung ano man yung flaws ng kung meron man I'm not saying that every family has a flaw, pero kung ano man yung sige, ganda sabihin na natin para mas maayos, kung ano man yung imperfections ng family mo ngayon, later on, meron ka rin namang way on how to improve that kung meron ka na rin sarili mong family, diba? So that's the time na right, tama. Mas maayos na kung meron ka man family na nilulook up kung paano yun, try to get kung paano man sila as a family and do it in your own family. But whatever we have right now with our parents, our relationship with our brothers and sisters, all we have to do is to be grateful for it. Okay. Exactly. Thank you for giving us that lens. Kasi kung ngayon makikita mo na kung ano nararamdaman mo eh. Pero titingnan mo siya na training ground to bilang future father, diba? Yep. So alam mo paano future husband ka. So, you know how to raise up your kids na may mga ganito ako in the past. So dapat ganito yung character. Nice. Thank you for that. Napakaganda nun. Sobrang pwede mong kagad simulan yun. Whatever you thought na ay natutunan mo sa fitness,
Like what you said before na nung bata ka is wala naman fitness sa family. Then sabi mo nga, you wanna break the chains. Started from yourself and then pass it along to the next generation. To your kids Correct. and to your future. Galing. Ganda nun. Chain breaker nga kasi talaga. Galing. Diba? Stig. Be the Passing first the in your torch. family. Yeah. Ito may iba ako. So, may iba ako. So, ano yung pinamalengke mo kanina? Hindi ba talaga yung usapan? Hindi kasi meron ako isang statement na nagustuhan din sa kasi for everybody's information, yung mga guests namin before sila isa lang dito sa niluto pala may mga pre-activity or pre-questions kami sa kanila. Okay. So meron siyang nabanggit doon na hindi, in a statement na fitness has no favoritism. Yeah. Di ba? So, can you please explain sa ating mga parang just to give us mag-rest namin yung statement na yun. Ang ganda kasi, fitness has no favoritism. Very inclusive no yung favoritism kasi in my own lens, how I view fitness before is para sa particular na tao lang yan. Para sa particular na pamilya lang yan. Hindi ako magiging ganyan kasi hindi yan para sa akin. Ayaw ng fitness sa akin. It will not work for me. It will work for others, yes, but it's not for me. It doesn't work that way kasi nangyari na sa akin. So, ano mang edad mo, ano mang gender mo, ano mang background mo, ano mang physique meron ka, ano mang pinaniniwalaan mong genes na meron ka, fitness is for you. Diba? And the fitness is not just for your body, but it's for your life. Diba? So, syempre, meron diyang health, meron diyang discipline, meron diyang mindset na kasama. So, yung psychomotor mo, it will lead you to things na related sa fitness. Totoo yun. Diba? Halimbawa, progressive overload. This is something that you do while you're lifting? No. Sa trabaho mo, kung natatapos mo yung trabaho mo ng saktong alas 5, nag-out ka na. So, anong progressive overload mo doon? Ang goal ko bukas, matatapos ako ng 4:30 p.m. Magiging 4 na. Magiging So, ang result nun, magiging namamaster mo. Kasi mas natatapos mo ng mabilis ng trabaho mo. Another thing, dati, late ako. Ako si grace period boy. Papasok ako 8:15. Bakit? Grace period Diba? Pero only in Kaizen, na natutunan ko na pumapasok ako na mas maaga sa oras or on time. At least hindi na ako late. Nawala na yung grace period sa isip ko. Diba? Excited ako sa trabaho ko ngayon kasi grateful ako sa trabaho ko. Kasi alam ko, yung trabaho, merong mangyayaring maganda. Set ka na ng intention. So, yung mga mindset. Pag hindi ka nag-set ng intention sa fitness, mapapagod ka. Pero pag alam mo yung fitness is not just for your physique, but also to improve your life, masusustain mo Hindi lang yun, even the environment. Pansin natin, nung mga ibang trabaho ko dati, because the environment is toxic. You become a toxic person. Pero dahil yung environment ko ngayon sa trabaho, I'm surrounded with great people sa trabaho. I feel like I'm a great worker. I'm not saying I'm the greatest worker. Ayoko i-brag yun. Pero at least I feel sa sarili ko that I'm a great worker ng kumpanya namin. I'm a blessing to my company. Ganun din sa fitness. Kapag nasa gym ka and you are surrounded by people na maraming limiting belief, well, it's good na meron kayong result. But kapag meron kang tao na kasama, same as in Kaizen, tayo nga hiwa-hiwalay. See what's happening? The progress is compounding. It's not adding up. It's compounding. It multiplies. Nakikita mo yung mga story ng mga kasama natin pag nakakausap natin. In just a season or 2 or 3 seasons, sobrang flip na yung buhay. Yun, ikaw, Champ D, Champ Paolo, yung pinanggalingan mo, parang it's just few seasons. Ganun na yung nangyari. Sobrang laki na. Parang katumbas ng 10 years, transformation in fitness and in mindset. Parang ganun ako na-amaze. Diba? So, fitness has no favoritism. So, start embracing it. It's for you. Correct. And kung tingin mo wala kang kadamay, yan, PM mo si Champ Pao, Champ D. Ako, we are so willing to help you to move forward with your desire, with your fitness, and eventually your life. Ang ganda no. It's
changing the perspective about fitness. Tama nga. I think marami pa rin sa atin yung feeling nila, para lang yan sa mga mga mahilig mag-gym. Para lang yan sa mga gustong mag-diet. Pero kasi it's more than just fitness, di ba? So it's about the personal development. Also about personal development. And gusto ko rin i-pick up dun sa binanggit ni Champ Juan, yung the importance of your environment, the people that you spend time with. Sabi nga ni Jim Rohn, di ba, na you are the average of the 5 people you spend time with or you spend the most time with. So, if you are in a good community na isa lang din yung mindset about fitness, talagang mahihila ka pataas dun sa Pero kagaya nga lang nabanggit ni Champ Juan kanina, kapag toxic yung lagi mong kasama. So, mas malaki na kumbaga, oo. Then, paborito kong illustration yun eh. Yung kapag halimbawa nagsuot ka ng puting medyas, tapos lumusong ka sa putik. Di ba mapuputikan yung medyas. Oo. Hindi mo memedyasan yung putik. Right, tama. So, ang magiging effect pa nun, hindi ka lang naging puti ka na medyas. Parang yung nagsuot pa sa'yo, magkakaroon pa ng alipunga. So, nagkakaroon ka ng bad effect to others as well. Ay, ang ganda ng continuation ng diba? So, System it makes thinking. correct. Oo. May second order and third order effect agad. Ang galing. So, yeah, yun yung ko. Ang ganda ng sinabi ni Champ. Yeah, so sobrang grateful rin ako talaga sa Kaizen. Kasi nga, yun yung community na we're Community, in, diba? You surrounded yourself with the right people with the same mindset and similar goals and visions. Ganda. Pati meron siya sinabi about dun sa fitness. May sinabi ka, Champe, about dun sa fitness na it's yung kala mo before, it's not for me. Diba? Parang ganun. Until i-define mo kasi kung what's fitness for you, talagang hindi mo siya isipin mo na hindi siya para sa'yo. Kasi 'di ba nga yung fitness, 'di ba? Iba-iba naman siya for everyone. But for you, ano ba yung fitness, 'di ba? 'Di ba? Is it being is it being physically healthy, being physically strong, capable of performing your daily activities, performing your daily activities as a worker, yung sa'yo as a caregiver, sa akin as a father, as a dad of 2 kids, parang ganon. So, yun. So, kung i-define mo siya as ganon, fitness is for me. Yeah. Right. Then fitness is for everyone. It's just you. how you define it. Correct. Yeah, it's very personalized. It's very contextualized. Ang galing. Amazing. So, fitness has no favoritism. It's how you define it. Boom. Di ba? Stig. Aha moments. Stig. Ang ganda nito. Sobrang amazing nung conversation. Nakakatuwa yung flow ngayon parang naiba. Parang wala tayong masyadong questions kay Champion. Pero sobrang parang kwentuhan and sharing lang. Nakakatuwa eh. Very meaty. Actually, pag yung ganito naman, hindi naman namin kailangan mag-ask ng question. Natutuwa rin naman kami. Oo. Para tayo wala ka natatrabaho eh. Parang alam ko nga meron pa mga sige nga, Champ, may questions ka ba? Baka meron pala mga nire si Champ. Actually, so what is the capital of Saudi? Joke. Google ako gilid ko. Hindi, sobrang ako sobrang meaty na may sa ilalim ng baba. Kung naging game ka na ba? Hindi, siguro, ako bilang panghuling question. Kung may message ka na gustong sabihin or iparating sa mga viewers natin na for sure may mag-resonate sa kwento mo. So, ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Or could be tips or for those people message. Na katulad mo na like us na far away from home and then struggling with fitness and hindi nila nakikita yung sarili nila na para sa kanila yung fitness kasi yung family is not physically fit and then lumaki sila na tinanggap na lang yung
ganong situation, what would you tell them? Sa akin, yung lagi kong nadidinig sa Fitness Diary, bilang avid listener ako ng Fitness Diary. Thank you. Grabe na rin yan. Thank you. Oo naman. Diba? Parang all of the episode, madidinig mo yung word na execute. And gusto ko rin yun, ulitin yun, i-reiterate yung word na execute. Itinuro nyo sa amin, sa vlog nyo, na just enough knowledge lang and just do it. Diba? You don't have, kasi tayo minsan naghihintay tayo na kailangan perfect muna bago ko siya i-execute. That's very wrong. Diba? Na paparalyze ka na, which is yun yung nangyari sa akin. So parang, hindi, kailangan ko muna ganito yung gawin ko bago ko itry yung fitness para hindi ako mabully, para yung family ko protected din. Pag nabully ako, masasaktan sila. Hindi ganun. Let yourself fail. Diba? Just jump. Diba? Talon ka lang. Gawin mo na yan. Execute mo kung ano yung alam mo na meron. And siguro gusto ko idagdag yung eto, narinig ko to kay Paul na-embrace ko. Plug yourself in a community. And one na nare-recommend ko is the Kaizen community. Kasi like-minded individuals yung ito. Mayroong mga professionals, businessmen, may mga OFW, may mga nanay, tatay, iba-iba. May matanda, may bata, all genders, all ages. Pero meron silang isang mind. Alien na lang kulang siya. Ginagawa. So, kung i-execute mo and wala ka namang community, it's hard to sustain. Or kung yung community mo naman, it's not the correct one. Maganda, may magsusupport mo. So, execute and community. And also, from the community, as you execute, dun ka rin matuto, ganito pala dapat next time. Natuto ka pa. Nag-improve ka pa. So, yun. Tsaka, meron kang right community, the only thing that you will hear from them is support. Sa Kaizen, never ako nakadinig kahit sobrang praning ko sa kanila dati. Na, totoo ba? Pinapower naman ako na umangat masyado. Parang, huwag mo naman akong gawing bata. Alam ko na yan. Hindi pala. They are so sincere na they want the best for you. And this what happens after ilang months na tayo nagka-Kaizen. Sobrang anlayo ko na from the very first day na narinig ko yung pangalan na Coach Cho at Minimalist Fit. Ngayon, hindi ko na rin ma-define in one word kung ano nang nangyari in the past. But it's a good change. It's really a good change. I mean, ako personally, hearing you, yung mga sinabi mo kanina at hanggang ngayon, sobrang inspiring and impactful ng mga sinasabi mo, Chow. And congratulations! Ikaw ay manifestation na maganda ang resulta ng fitness para sa'yo. Na yun nga, yung execution and community na natagpuan mo at na pinapractice mo. So, congratulations! Very happy na kasama ka namin sa community. Kasi yun nga, sabi nga ni Shamti, we like yung vision mo is very, kami same, very similar to us. That we just want to share our stories. We just want to, help as much people as we can by inspiring them through our stories. So thank you for Pero gusto kong magpasalamat din sa inyo kasi ako dati gusto ko lagi unique. Kailangan naiiba ako. Kailangan hindi ako same sa mga. Ngayon nagko-content creation ako. Nagtatanong pa ako kay Pao, paano bang gawin? So, anong gagawin ko? Ito yung ginagawa na. Sige, ko-copy. Ganito muna. That's how we learn. That's how we grow. Hindi naman masama magkopyahan. Sa classroom lang bawal ang kopyahan. Pero, alam mo yun, if there are good things na makakopy mo sa ibang tao, hindi lang sa things na gagawin mo, but even in character and in mindset, why don't you do that? Diba? Lumaki tayo na, bawal mangopya. Pero guys, hindi lang yun sa school. Pwede ka mangopya kung good naman yung mindset, but hindi mo gawin. So thank you sa inyo. Ang dami kong good lessons na nakuha. Talagang nakuha ko. Isa talagang favorite ko yung execute. Isip lang. Di kailangan maging perfect. Keep it executing. And ang laking bagay, parang every inch
hindi ka tumitingin sa flaws mo. Just keep doing what you're doing. Pag nag-look back ka, medyo malayo na rin pala ako. So thank you guys. So it's really a big help for me personally. Fitness diaries and yung mga personal talks natin. Amazing. Yung example Thank lang you, ni Champ. Champ 1 kanina, meron akong i-point out doon. Yung sinabi niya about sa, meron siyang ina sa akin, tas gusto niya i-apply sa maganda rin, bukod dun sa na-feel natin sa supportive community, yung safe space natin for the community, the accountability that we get from our community is the value that we give to each other. So, yung value na binibigay, yung value na nakikita sa akin ni Juan, why not? Share ko to sa'yo. Tapos ako rin naman, meron rin ako nakukuha value from Juan. Same with other people. Dahil ang dami nga natin, iba-iba nga tayong profession sa Kaizen. Meron tayong nakukuha value for each other. Meron rin tayo na-share na value to others. So, yun. Sobrang nakakatuwa rin. Kasi sa totoo lang, ang dami ko natututunan sa lahat ng people na na-meet ko sa Kaizen. Oo. Totoo. We get to appreciate other worlds, no? Diba? Ang galing nga sa community natin alam mo na meron tayong mga groups. Pero makikita mo na parang yung mga circle na yun, nag-overlap. Hindi mo na alam kung sinong magkakagrupo. And it's not just about fitness. Nagsasama-sama sila, Nag-i-evolve na rin. magkakausap sila. Right. Correct. Ganda. Ang galing. Tsaka hindi ko nakita na ganun yung mangyayari. Feeling ko highly competitive tong Kaizen. So, yan, contest. Hindi eh. Parang gusto ko ikaw maging champ. Ganun din sila. So, gusto ko ikaw maging champ. Lahat kayo champion. Oo. So, lahat kami may 100K. That's true. Yun. Thank you. Champ Ang 1. ganda. Thank you, Champ 1. Thank you din. Mhm. Blessing Champ, kayo sa akin at sa maraming listeners. So, keep doing Ikaw what you're din. doing. Blessing sa inyo, sa family nyo, sa community natin. Thank you for blessing our 8th episode. So I think Thank you. the 8th episode is really intended for Champ 1. Okay. So anong Gusto ko na i-share na yung fitness diaries and whatever we're doing is not an accident. So, intended yan ni God sa atin. Amen. So, he has a purpose. Diba? May Very purpose true. yun. Yung life natin, it has a purpose. So, we just have to find that sweet spot na magagawa natin yung purpose natin. So, minsan, it's really tragic, no? It's painful. But that pain is the same tool na gagamitin ni Lord para magkaroon ka ng impact to other people, di ba? So if you don't have story, anong purpose mo sa dying and broken world, di ba? So ang makakasagot lang diyan is the dying and broken person. Si Jesus nga na die ay na break para makarelate sa atin. And so as to other people, that's the same theory that we're gonna apply to other people. We were once broken, we were once dying, but our story is the same story na mag-heal ng ibang tao who needs. Very true. Love it. Very true. Agree. Ganda. Para tayong umattend sa isang retreat. Sa episode natin. Galing. Ano yung pinaka-major takeaway mo, Champ? Natuwa ako sa episode na to kasi very light na kwentuhan lang. Oo. I mean, most of ng episode natutuwa naman talaga ako. But syempre, yung pinaka-takeaway ko from this episode, ako nagustuhan ko talaga yung sa how grateful he is to his family. Walang even if, he's just grateful. Diba? Mahirap maging genuinely grateful sa isang bagay na walang even if eh. Diba? Yung parang, kasi pag nilagyan mo na ng even if, doon ka na nagsastart mag-compare. Then mo na nasa-start question na nakikita mo yung mga imperfection and everything. I think that's the essence of agape love, diba? Yung unconditional love. Yep. I'm gonna love you no matter what. So, ganun, no? Sige, yun na lang din sa akin yung major takeaway ko. Sabi naman ng Champ 1, baka hindi naman masamang mga kopya. Gusto maganda yung mindset. Diba? Ang galing talaga. May takeaway agad. Pero kasi ako naman, ang daming mga pwedeng mag-resonate talaga eh. Pero isa sa mga, worth highlighting really would be yung the power of execution nga and the power of community na kapag nasa fitness ka,
yun yung talagang major principles or disciplines that you really have to be serious about kasi kung gusto mo makakita ng transformation. At ang maganda nun kasi is ang take ko dun is you're not alone in this journey. Diba? Na meron kang mga kaagapay. Kagaya nito, hindi naman natin nakalain na nagsimula lang tayo sa weigh in every single morning. Tapos and then meron na tayong podcast, diba? And I hope and I pray na we are inspiring people through this platform na kahit isang soul lang na ma-win natin, isang soul lang ma-inspire natin every episode is already a big blessing and a big a big win na for us. And it all started by means of executing and joining in a community. So thank you so much, Champuan. Ang daming kong takeaways for tonight. Thank you din, Champ D and Champa. Meron din akong takeaway sa inyo kahit ako yung tinatanong nyo. Ang takeaway ko kay tanongin natin. Ano ang yung takeaway? Okay. Yung presence, diba? Don't miss the present. So whatever na meron ka sa sitwasyon mo ngayon. So just try looking for the purpose na meron sa particular moment. For sure meron yan. Or if not, huwag mong palagpasin. Kunin mo yung lesson ko. Then, just absorb it. Or if not, i-park mo lang. Eventually, makukuha mo rin yung lesson. Yeah. So, yun yung present. Diba? And then, kung naman masaya, just appreciate it. Diba? Enjoy the moment. Kung anong meron ka, kung anong trabaho meron ka, just enjoy it. Just be there and be grateful. Kay Champao naman, it's about value. Na kung ano yung value na na-receive natin, it's not meant to be kept to ourselves, but it's meant to be shared to others. So keep passing it on. So whatever value that we receive dito sa Fitness Diaries, kung may nakuha tayo, we share it. Diba? Parang sinasabi ni Coach na when you share it, parang you're learning it twice. So, salamat sa mga learnings na yun. Amazing. Thank you so much again, Champuan. Sobrang fruitful and productive nitong episode na ito. And by the way, baka meron kang gustong i-plug na mga social media accounts or I think may YouTube channel ka din, di ba? Yeah. So, meron na tayo. Nag-start na rin tayo and that's really inspired by these two guys here. They're doing great. And sabi ko, it's a good avenue to share your whatever. Di ba? Ang dami kong alam kanina, di ba? So, gusto ko i-share yun. I-follow nyo na lang din ako. Ang dami ko sabihin. So, ilalagay ko rin sa description yun. Pero go plug mo lang. Description. Pero ilalagay ko yung link sa description. So, ang pangalan nung ginagawa ko na content sa YouTube is Impact by One. So, isa yun sa big why ko and yun din yung gusto kong gawing content. So, impact in all aspects of all facets of it. So, holistic siya. Hindi lang sa fitness, but also mind, family, para kay Champ D sa niya, sa sunshine niya, in all aspects, even in faith, diba, in spiritual. So, you want to share something about. You want to give value, not just in fitness, but in all aspects. John D, yung pangalan ko, yung page ko sa Facebook, and _J.Lores naman sa IG. But I'm going to launch another IG account na particular sa impact din yung mga pinag-share ko. So, share ko na lang din yun soon sa mga account. Wow. Thank you, Champ. Ilalagay namin sa description. So, whoever wants to follow Champ 1, give him a visit sa pages niya. So, ilalagay ko siya sa description below. Thank you, Champ 1. Click here. Click here. Wala bang ganun? Click here. Click here. Click here. Yeah. On that note, isang episode na naman ang natapos dito sa Fitness Diaries, di ba? No? At maraming salamat sa patuloy niyong suporta at nawa ay ipakalaganap natin ang mga episode na ito para mas marami pang ma-inspire. So muli, I am Champ D. And I am Champ Paulo. Napaka-Tagalog ng Dia. And oo nga. And this is Fitness Diaries. Transforming Lives. Thank you, everyone.
Thank you, everyone. Thank you, Champ One.